Mapagpalang araw ulit sa inyo mga kabayan. Ngayong araw ay ikukwento ko sa inyo kung paano nga ba ako nakakuha dito ng driver's license sa Greenland na aabot ng 36 years bago ma-expire. Akalain nyo yun mga kabayan, 36 years aabot yung expiration date ng aking driver's license. Pero bago ang lahat mga kabayan, kain po muna tayo. Ito pala yung madalas na binibili ko sa Asian restaurant. Manok siya mga kabayan at saka may halo siyang kanin at medyo may sabaw-sabaw mga kabayan at may mga gulay. Mainit-init pa kaya gustong-gusto kong bumili mga kabayan pag tanghali. Tara na mga kabayan at ipagpapatuloy ko na yung aking kwento kung paano nga ba ako nakakuha dito ng driver's license sa Greenland. Alam nyo ba mga kabayan, kahit bike, motor, wala akong ganyan sa Pilipinas. Dati ay pangarap ko talaga mga kabayan magkaroon ng sariling bike nung mga kabataan ko pa. Pero hindi ako nabibilhan ng aking mga magulang dahil nga kami ay mahirap lang. Kulang na kulang talaga yung kinikita ng papa ko dahil siya ay isang farmer at maliit lang yung kinikita niya mga kabayan dahil 4 months lang siya mag-harvest minsan failure pa. May mga time mga kabayan na may mga bike naman yung mga kaibigan ko at nakakahiram ako dito. Pero minsan ay natatanggihan nila ako mga kabayan pag humihiram ako. Wala naman tayong magawa dahil ay nanghihiram lang tayo. Kaya minsan ay nahihiya na din ako mga kabayan manghiram. Hanggang ngayon ay hindi ako marunong magmotor mga kabayan. Dahil nga nung nagbabike pa lang ako ay marami na din ang tumatanggi sa akin pag nanghihiram ako. Kaya ayun pag may mga ganung bagay na hindi sa akin mga kabayan ay nahihiya akong manghiram. Kaya yun lang ang ginagawa ko na lang motibasyon mga kabayan na balang araw ay magkakaroon din ako ng mga bagay na ganun kung pagsisikapan ko. At sa Pilipinas mga kabayan ay hindi din ako nakapag-drive ng sasakyan. Naka-experience pala ako mag-drive ng sasakyan nung nasa Saudi Arabia na ako. Nag-abroad pala ako sa Saudi Arabia. 6 years ako nagtrabaho doon mga kabayan bilang isang electrician. Bilang isang maintenance, kailangan talaga mayroon kang sasakyan para mabilis kang makaikot at makapunta sa iyong trabaho mga kabayan. Ang trabaho ko pala doon ay nagkakabit ako mga kabayan ng mga ilaw, nag-aayos ng mga appliances sa mga bahay mga kabayan doon sa Saudi Arabia. Kaya kailangan mo talagang matuto na mag-drive mga kabayan dahil kung hindi maglalakad ka. Kaya nung na-issuean ako ng sasakyan sa Saudi Arabia ay talagang pinagsikapan ko na matuto ako mga kabayan mag-drive. Dahil nga natatakot ako mag-drive ay baka mabangga ako at saka nilakasan ko yung loob ko hanggang natuto tayo mag-drive at nagkaroon tayo ng license mga kabayan. So yung driver's license ko mga kabayan, nung pumunta ako dito sa Greenland, ay bali nagamit ko sa mga kabayan. Pag mayroon ka palang driver's license sa ang lugar ka man sa Pilipinas o sa ibang lugar mga kabayan, kung nag-abroad ka, papunta ka dito, ay magagamit mo siya bilang foreign driver's license. Hindi ko lang alam kung ilang buwan yung limit. Pero yung sa akin mga kabayan, ay halos 1 taon ko din nagamit yung license ko sa Saudi. Nung pumunta kasi ako dito, yun na yung ginagamit ko. Wala naman masyadong strict dito mga kabayan sa pagdadrive. Basta mayroon ka lang lisensya na maipakita sa pulis. Siguro kung ma-check ng pulis mga kabayan, pag may violation ka sa unang pagkakataon, makikita nila na yung license mo ay hindi Greenland. Siguro wawarningan ko kanila muna mga kabayan tapos ipapa-convert mo yung driver's license mo. Yung driver's license mga kabayan dito sa Greenland ay makakonvert siya. Magbabayad ka lang ng 200 Danish kroner mga kabayan. So sobrang mura lang mga kabayan. Aantayin mo lang ito ng 2 linggo. So hindi mahirap dito mga kabayan magkaroon ng driver's license. Basta mayroon kang driver's license na mula sa Pilipinas. Mayroon din ako mga kakilala dito na mayroong driver's license at nagkaroon lang dito sa Greenland. Wala silang license mga kabayan. Nung pumunta sila ng Greenland, dito na sila kinuha ng kanilang boss dahil nga minsan kailangan talaga dito may sasakyan. So sa Pilipinas mga kabayan, yung driver's license, ang pagkakaalam ko ay nag-i-expire ito siya ng 5 years at saka magre-renew ka at saka medyo malaki ang bayad mga kabayan at pahirapan pa. Minsan mayroon pa dyan mga kabayan under the table magbabayad ka
para makuha mo yung lisensya mo at saka malaki yung binabayad mo dyan mga kabayan para makuha mo yung lisensya mo at malaki ang napupunta sa gobyerno. Samantala dito sa Greenland mga kabayan ay kung may license ka na mga kabayan na foreign ay ipa-convert mo lang 200 Danish kroner lang mga kabayan or nasa 1,600 pesos lang mga kabayan ang babayaran mo at 2 weeks ay makukuha mo yung driver's license mo. So yun mga kabayan no, ang pagkakaiba lang dito sa license. Ang expiration mga kabayan, aabot siya ng 36 years kasi nga 2060 pa ito mga kabayan mag-expire yung license ko. So hindi ka panay renew mga kabayan at panay bayad dito sa license mo. Hindi ko nga alam kung aabot pa tayo sa ganyang edad dito mga kabayan sa Greenland. Pagpalain sana tayo ng Panginoon na aabot tayo sa ganung edad mga kabayan no. Dito ay masasabi ko na maswerte kami dito sa company namin at sa boss namin. Dahil nga ay kami ay mga Asian mga kabayan, so alam naman natin ay hindi natin akalain na papalagan talaga nila dito yung mga Asian. Lalo na pag makikita nila na medyo masipag tayo sa trabaho. Pasalamat kami dahil nga binigyan kami dito ng sasakyan na magagamit namin dito kung mayroon kaming bibilhin at sa pagpasok namin sa araw-araw. Dahil dito ay hindi lahat nabibigyan ng sasakyan dito sa mga trabahante mga kabayan na mga kasama ko na mga lokal ay wala ding mga sasakyan yung iba kundi yung iba ay nagko-commute lang at nakikisabay. Kaya dito ay pasalamat kami sa aming boss dahil nga pinapalagan kami dito kahit kami ay mga Asian mga kabayan at hindi kami mga lokal dito. Dahil nga siguro ay napapansin at nakikita din nila kung paano kami magtrabaho dito at pinapalaga namin yung trabaho. Alam nyo ba kami dito mga Asian ang pinakamatagal na nagtatrabaho dahil nga yung kadalasan mga Danis dito mga kabayan or mga ibang lahi ay isang kontrata lang sila or 3 months, 6 months mga kabayan, umuwi na sila at yung iba mga kabayan nananatili naman dito pero hindi halos lahat na tumatagal talaga dito sa pagtatrabaho. Tayo mga Pilipino kasi ay matiisin talaga tayo pagdating sa trabaho. Lalo na kung alam natin yung lugar mga kabayan, maganda at saka yung pasahod ang lagi nating iniisip talaga at inuuna pag tayo nag-abroad. Kahit naman mainit o malamig, kahit malungkot o masaya mang lugar na yan mga kabayan, ang pinaka-importante talaga sa atin mga kabayan, yung kikita tayo ng medyo malaki dahil nga sinasabi ko, hindi sa lahat ng panahon ay nasa abroad tayo. Kung mas maaga mga kabayan, mas makaipon tayo, ay mas masarap talagang manirahan sa Pilipinas. Sana mga kabayan yung video ko ay nakatulong sa inyo. Sana wag nyo naman po kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel. Pindutin nyo na din yung bell notification para updated kayo kung may bago akong mga video. Maraming salamat sa laging panonood and ingat po kayo palagi and God bless po.